Hello mga kasaka, okay, so pag-uusapan natin ngayon itong isang profitable na negosyo, itong pag-aalaga ng Philippine Native Pig. Okay, so ang Philippine Native Pig mga kasaka ay magandang alagaan dahil hindi siya magastos alagaan. Okay, so pwede natin silang free range tulad ng inyong nakikita. Okay, so yan mga kasaka. So, ang Philippine Native mga kasaka ay hindi sila magastos sa pagkain, hindi tulad ng mga hybrid na bibili pa tayo ng commercial feeds mga kasaka, no? So ang Philippine Native Pig ay pwede silang pakainin ng mga mura or mga libreng pagkain tulad ng dahon ng ipil-ipil, kangkong, yan, mga tricantera, yan mga kasaka. O bigyan natin sila ng mga paminsan-minsan ng darak, yan, mura naman ang darak mga kasaka. Okay, so yan. Okay, bigyan lang natin sila ng medyo magandang silungan. Okay, yan. Maganda ang mag-alaga ng native pig mga kasaka dahil marami yung mga taong gustong-gusto ng karne mga ito dahil ito ay organic. Okay, so healthy siyang kainin. Okay, organic native pig. Bigyan natin sila ng bakod para hindi sila makawala. Okay, so free range ang design nila mga kasaka. And then bigyan lang natin sila ng malinis na tubig para hindi sila magkasakit. At saka mga kasaka, ang Philippine Native Pig ay very sila sa mga sakit, hindi sila ganong tinatamaan ng mga sakit. Okay, so ang nagiging problema lang dito kung minsan ay yung mange, pero malimit yan mga kasaka. Okay, yung sakit sa balat yan, pero kung malinis ang pinapakain natin sa kanila, malinis yung tubig, okay, so hindi sila magkakaroon ng mga sakit sa balat. Yan, hindi rin natin sila pinapagaliguan tulad ng mga hybrid, no? Sila ay may ugaling wallowing, kung baga mga kasaka, no? Ang wallowing ay yung para sa mga parang sa mga Philippine Carabao natin na sa Ilocano is aglubnak. Okay, so yan mga kasaka. And then sa pagpaparami naman mga kasaka ay kapag nanganak yung mga Philippine Native Pig natin is hindi na sila tulad ng mga hybrid na i-assess pa natin kasi very wild sila mga kasaka, no? So yan lang natin sila na lang ang mga anak yan sa mating. Okay, so sila lang bahala. Okay, ang gawin lang natin is painumin, bigyan ng malinis na inumin, pagkain. Okay, so yan mga kasaka, so very promising ang negosyong ito, no? Yung native pig. Okay, healthy siyang lechonin. Okay, lahat. Okay, yun lang ang isang disadvantage mga kasaka, mas matagal yung paglaki naman nila. Okay, at saka hindi gaya ng mga hybrid. Okay, so within 4 months ang mga hybrid is tumitimbang na sila sa 80 to 100 kilos, pero ang native pig is mga 1 taon. Okay, yung 1 taon is baka tumitimbang lang sila ng mga 20 to 40 mga ganun mga kasaka kilos. So medyo matagal-tagal kasi native. Okay, yan mga kasaka, yung mga anak nila yan
Hindi naman sila nagkaka ano. Yan. So free range yung tawag sa mga ganitong pag-aalaga mga kasaka. Okay, yan. Pinapakain lang sila ng mga dahon ng saging, yan. Yung mga leftovers sa mga pamilihan. Okay, yan ang maganda mga saka, yung mga pinagtatanggalan ng mga gulay, yan, mga repolyo, carrots, yan. Yan ang pinapakain nila yan mga saka. Okay, so hindi siya laborious, hindi siya magastos. Okay, healthy pa ang kanilang karne. Okay, so yan mga kasaka, hindi na sila kailangang baksinan. Okay, di tulad ng mga hybrid na binabaksinan ng mga iron, vitamins, pero yung mga native mga kasaka hindi na kailangan. Okay, para maging pure organic meat talaga sila. Okay, so yun mga kasaka, sana mas marami pang mag-engage sa Philippine Native Pig business. Okay, para masustain natin yung pangangailangan natin sa karne ng baboy, lalo na sa mga health conscious. Okay, yan mga kasaka. Okay, so yun lang mga kasaka. So comment nyo lang kung may mga queries pa kayo tungkol sa native pigs. Okay, so kung bago ko pa lang sa ating channel at napadaan, don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated kung meron pa tayong bagong video na upload. Salamat mga kasaka. No farmers, no food. Saludo sa lahat ng mga magigiting nating mga magsasaka.